Sarah POV. Abala ako sa kakasabon sa aking katawan na marinig kong mahinang pagkatok ng pintuan ng banyo. Dali-dali kong hinugasan ang aking kamay na may sabon bago ko pinihit ang seradura ng pintuan ng banyo at inaawang ng kaunti. Hindi pa ako tapos. Saglit lang, mahina kong bigkas ng mula sa malit na siwang ng pintuan. Nasilayan kong nakatayong si Robbie. May bitbit siyang tuwalya. Naligo ka? Mahinang tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Half bath, bigas ko. Sasabay na ako sa'yo. I am tired at hindi ko na kaya pang maghintay. Kaagad niya sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kitang-kita ko nga sa mga mata niya ang matinding pagod. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nasa kasagsagan pa ako ng aking pag-half bath at hubot-hubad pa ako. Sandali na lang to. Mahina kong bigkas sa kanya. Kahit naman magkasama kami sa isang silid kung matulog, never pa kami nagsabay maligo. Ngayon pa lang ko sakali. Please, hindi ko na kaya pang maghintay ng kahit kaunting sandali. Papasukin mo na ako, total parang natutulog na yatang nanay at tatay. Hindi nila malalaman. Nakangiti niya bigkas sabay tulak sa pintuan at mabilis na siyang pumasok sa loob. Wala na ako nagawa pa kundi hayaan na lang. Bahala na nga. Kung tutuusin wala na akong dapat pang itago sa kanya. Dahil minsan niya nang nakitang lahat sa akin. Pagkapasok ni Robbie sa loob ng banyo, mabilis niya nang isinara ang pintuan ng banyo. Maliit ang banyo, kaya naman halos magdikit na kaming dalawa. Yun nga lang akmang dadamputin ko na sanang tabo para makapagbanlaw na. Nang mapansin ko na titig siya sa katawan ko. Ang ganda mo talaga, Sarah. Mahina niyang samit gamit ang kanyang garalgal na boses. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Wala sa sariling naitakip kong isa kong braso sa aking dibdib at ang isa ko namang kamay ay automatic kong itinakip sa aking pagkababae. Gawin mo na kung anong gagawin mo. Huwag mo kong panoorin, nakaingos kong sagot sa kanya. Hindi ko kayang pigilan eh. Ilang linggo na akong tigang. Sara't hindi ko na yata kayang magpigil. Mahina niyang bigkas kasabay ng pagsayad ng dalawa niyang palad sa magkabilaan kong bewang. Matiim niya akong tinitigan sa aking mga mata. Kasabay ng paglapat ng labi niya sa labi ko. Otomatiko naman akong napapikit para damhin ang halik niyang iyon. Kabisado ko na kung paano ang makipaghalikan sa kanya dahil palagi naman namin itong ginagawa. Memorize ko ng bawat galaw ng kanyang labi. Kaya naman ilang saglit lang lalong lumalim ang halikan na namagitan sa aming dalawa. Shit, bilisan mong magbanlaw. Sa kwarto tayo, narin ko mahina niya bigkas. Nang maramdaman ko na tuluyan niya ng tinapos ang halikan sa pagitan naming dalawa. Wala sa sariling napadilat ako at kaagad na sumalubong sa paningin kong matiim na pagtitig niya sa akin. Magaling ka na, hindi ba? Hindi na masakit? Mahina niya bigkas. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin, kaya naman dahan-dahan akong tumango. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa kanya, sabay na muling pagdampi ng labi niya sa labi ko. Dampi lang naman yon dahil ang kasunod kong naramdaman ay ang pag-angat ng dalawa niyang palad patungo sa magkabilaan kong matatayog na bundok na nababalutan pa ng sabon. Robbie, mahina kong bigkas. Hindi ko na kaya pang maghintay. Magbanlaw ka na. Sa kwarto tayo. Mahina niyang bigkas. Ramdam kong kanyang pananabik kaya hindi na ako umimik pa. Nang mapansin niya marahil na natanggal na lahat ng sabon na nakadikit sa aking katawan, mabilis niya akong binalot ng tuwalya. Hintayin mo ko sa room mo. Susunod ka agad ako. Mahina niyang sambit habang may ngiting nakaguhit sa labi. Tanging pagtango na lang din ang naging sagot ko at mabilis na akong lumabas ng banyo. Ramdam ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Excited na rin kasi talaga ang katawan kong lupa na muling paangkin kay Robbie. Excited na ako muling maramdaman ang mainit niyang paghaplos sa buo kong katawan. Pagdating ko ng kwarto, kaagad kong pinakatitigan ang aking dating higaan. Inamoy ko pang una at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang mapansin ko na mukhang malinis naman. Muli kong inilibot ang tingin sa buong paligid at naglakad patungo sa may salamin. Dahan-dahan kong tinanggal ang nakatapis na tuwalya sa aking katawan at nagpa siyang maglagay na lang muna ng lotion. Yun nga lang, bago ko natapos ang pag-a-apply ng lotion, pumasok si Robin na tanging tuwalya lang din ang takip sa kanyang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko mapigilan na mapangiti at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Ni hindi ko na nga ininda na wala na akong saplot. I am ready, malandi kong bigkas. Isang bilyong ngiti ang gumuhit sa labi nito bago ko narinig ang paklik ng seradura. Ng pintuan, inilak niya pa talaga para siguro walang istorbo. I love you. Mahina kong bigkas sabay tingkayad upang magtagpo ang aming mga labi.
Ako na talagang gumawa ng unang moves dahil nabitin din kasi talaga ako sa haplos niya sa akin sa banyo kanina. I love you too, Sarah. Mahina niyang sambit at mabilis akong iginiya patungo sa aking higaan. Isa itong matigas na papag na pinatungan lang ng manipis na foam. Kaya naman dahan-dahan ako nahiga kasunod ng pagkubabaw niya sa akin. I'll be gentle. Promise. Sa pagkakataon na to, wala nang sakit. Puro sarap na lang. Mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung anong oras na kami nakatulog ni Robbie, pero naalimpungatan na lang ako na marinig kong sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng aking silid. Wala sa sariling mabilis akong napabangon at muli ding napahiga na maramdaman kong mabigat na bagay na nakadagan sa may tiyan ko. Sarah, ano ka bang bata ka? Gising na. Tanghali na ha? Narinig kong tawag ni nanay mula sa labas ng aking silid. Wala sa sariling napatitig ako sa nahihimbing pa rin natutulog na si Robbie sa tabi ko. Alam kong napuyat din talaga siya sa nangyari kagabi. Sobra kasi talaga niyang sinagat ng lakas niya eh. Akala mo wala nang bukas kung makakadyot sa akin. Kung hindi pa ako nakiusap sa kanya natigilan na namin dahil pagod na ako, ayaw niya pa akong tantanan. Duda nga ako sa lalaking ito eh. Ang lakas niya tantagal na ubos ng energy niya. Halatang sabik at active pagdating sa kama. Leti, ano ka ba? Tigilan mo na nga yan. Hayaan mo mga bata na makapagpahinga. Narinig kong sabay naman ni tatay kay nanay. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Mahigpit akong yumakap kay Robbie sabay pikit ng aking mga mata. Si tatay na munang bahala kay nanay. Ayaw ko pang bumangon. Pagod pa ako at gusto ko pang matulog katabi ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung ilang oras ulit kaming nakatulog, basta nagising na lang ako na kumakalam ng aking sikmura. Gutom na ako at nang mapabaling ang tingin ko sa orasan na nasa dingding ng kwarto, wala sa sariling mabilis ako napabangon nang mapansin kong halos alas 11 na pala ng umaga. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin sa pwesto ni Robbie. At ganoon na lang ang pagkadismay ako nang hindi ko na siya katabi. Wala na siya dito sa loob ng silid. Maaring kanina pa siya gising at hindi niya man lang ako ginising. Noong nasa Manila pa kami, halos sabay kasi kami talagang gumising. Dahil sabay din kami kumakain ng agahan. Wala sa sariling dahan-dahan akong bumangon. Bumaba sa papag at naglakad patungo sa may bintana at binuksan ng konti at sumilip sa labas. Sweetheart, mabuti naman at gising ka na. Wala sa sariling napalingon ako nang marinig kong seryosong boses na yon. Hindi ko pa nga mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko si Robbie. Halatang bagong ligo dahil tumutulo pang kanyang basang buhok at naka-bathrobe pa siya. Sobrang fresh niyang tingnan. Nangingislap din ang kanyang mga mata na para bang tuwang-tuwa siya. Nakaligo ka na kagad? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang tumango at mabilis na naglakad palapit sa akin. Nagulat pa nga ako na paglapit niya. Walang pag-alilangang hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko tuloy mapigilan ng makaramdam ng hiya, lalo na't feeling ko bad breath pa ako. Hindi pa ako nakapagmumog at lalong wala pang toothbrush. Samantalang siya, ramdam kong freshness ng kanyang bibig dahil sa gamit niyang toothpaste. Tsaka take note ha, ang bango niya rin. Good morning, talagang sinadya kong hindi ka gisingin dahil kitang-kita ko sa mukha mo kanina ang matinding pagod. Nakangiti niyang bigkas sabay kindat sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Kasalanan mo kaya ako napagod no? Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Mahina naman siyang natawa at marina kong tinitigan sa aking mukha. Umalis sila nani at tatay. May bibilhin daw sila sa labas. Gusto mo isang round pa? Nakangisi niyang sambit. Kagad ko naman siyang pinalakihan ng aking mga mata. Hey, tumigil ka na nga muna. Nakita mo bang itsura ko? Hindi pa ako nakaligo at feeling kong baho ko na. Kunwaring nainis kong sagot sa kanya pero ang totoo, sobrang kinikilig ako. Ibig lang kasing sabihin nito, sobrang attracted pa rin siya sa akin. So what? Kahit na isang buwan ka pang walang ligo, magandang maganda ka pa rin sa paningin ko, Sarah. Mahina niyang sambit kasabay ng pagdantay ng palad niya sa tiyan ko. Namalayan ko na lang na biglang pumaloob ang palad niya sa suot kong maluwag na t-shirt at pumisil sa isang mga bundok ko. Robbie, mahina akong sambit. Hindi niya ako pinakinggan, bagkos naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa isa sa mga kamay ko at iginiya niya yon patungo sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko pa nga maiwasan magulat na maramdaman ko kung gaano katigas yon na para bang ready na namang sumabak sa bakbakan. Isa lang, habang wala pa sila nanay at tatay, mahina niyang sambit. Dahil malandi ako, kagad na rin akong pumayag. Ilang saglit lang, puro ungol at halinghing naming dalawang maririnig sa bawat sulok ng kwarto. Wala daw sila nanay at tatay, kaya sige, enjoy na muna. Pagkatapos ng mainit na sandaling nangyari sa pagitan naming dalawa ni Robbie,
Hindi na ako pumayag pa sa hiling niya na isa pang round. Ramdam ko na kasi ang pag-alburuto ng aking bituka at naghahanap na talaga ng makakain. Bilib din naman ako dito kay Robbie eh. Kung pagbibigyan ko siya palagi at lalo na pagdating sa kama, baka naman mangangayat na ako nito dahil sa gutom. Hindi naman pwedeng puro sex na lang. Kailangan din naming malagyan ng laman ang aming mga sikmura para naman may lakas kaming pareho. Mabuti na lang at wala pa sila nanay at tatay. Mas nakakahiya yata kung maaabutan pa nila kami na parehong nagkukulong sa loob ng silid. Naghilamos at nagmumuglang ako bago ko naghanap ng pwedeng makain. May mga nakatakip na pagkain sa mesa pero hindi ko type para mas gusto kong magkape at pandesal na lang. Kaya naman dali-dali akong bumalik ng kwarto para sana kumuha ng pera. Hey, akala ko ba gutom ka? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Robbie sa akin. Natigil naman ako sa paghakbang sabay ngiti. Ayaw ko mag-rice, parang gusto ko ng tinapay lang sa kakape. Mahina akong sagot sa kanya. Tanghali na pala at duda ako kung may tinda pa bang pandesal sa kalapit na bakery. Ganun pa man, ayos na sa akin kahit na walang pandesal. Ayos na sa akin kahit na anong klaseng tinapay lang. Okay, sasamahan na kitang lumabas. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman akong tumango at kaagad na hinagilap ang aming bag. Pagkapasok sa loob ng kwarto, kinuha ko lang ang aking wallet at mabilis na rin akong lumabas. Diretso kami ni Robbie sa labas ng bahay. Sinigurado ko na munang nakasarang pintuan bago kami naglakad patungo sa kalapit na bakery. Gusto pa nga ni Robbie na magkotse kami kaya lang sinabi ko na malapit lang naman ang pupuntahan namin. Sa unahan lang ng salon ng baklang si Ate Roselda yon. Yun nga lang pagdaan namin sa harap ng salon ni Ate Roselda, sakto namang nakatambay ito sa labas. Naghihintay yata ng customer. Sarah? Tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko naman mapigilan na pagguhit ng ngiti sa labi ko. Ate Roselda, kamusta kayo? Nakangiti kong sagot sa kanya. Diyos ko, ikaw nga! Ikaw nga, Sarah! Why so beautiful naman? Bakas ng paghanga sa boses na bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Robbie para sana ipakilala siya kay Ate Roselda pero naunahan niya na naman ako. Babaita ka? Akala ko ba girl din ang hanap mo? Bakit super gwapo naman itong katabi mo, Sarah? Kinikilig niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Sira, nakalimutan mo na ba si Robbie? Yung kakambal ni Senyorita Rica. Asawa ko na siya ngayon. Proud kong bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata nito dahil sa gulat. Hindi makapaniwalang napatitig sa akin. Hindi nga. As in? Teka lang, nagbibiro ka ba? Bakit parang ang bilis? Ilang buwan ka lang nawala dito sa lugar natin tapos may asawa ka na kaagad? Nagtatakang tanong ni Ate Rosalda sa akin. Naramdaman ko naman ang pag-akbay ni Robbie sa akin. Anong nakakagulat? I love her at walang masama kung bilisan namin para makarami kami, hindi ba? Nakangiting bigkas ni Robbie. Ay shit, hindi ako maktataka kung napaibig mo kagad ang pihikang puso ni Sarah na dating lesbian. Boses pa lang super yummy na eh. Eksaheradang bigkas ni Ate Sarah. Hindi ko naman mapigilan na mapairap. Ayaw pang aminin na crush niya ang Robbie ko eh. Well, sorry na lang siya. Walang-wala siya sa kalingkingan ko kung pagandahan din ang pag-uusapan. Natalo ko nga si Bubbles na super ganda. Sige na ate, bibili lang kami ng tinapay. Saka na lang tayo mag-usap ha. Bye-bye. Bigas ko at sabay. Hila ko na kay Robbie paalis. May parating na rin kasing customer at gutom na rin talaga ako. Kaya ako nga niyaya si Robing lumabas dahil bibili kami ng tinapay. Hindi para makipagtsismisan. Medyo mahabang pila sa nag-iisang bakery dito sa baryo namin, kaya wala kaming choice ni Robbie kung hindi ako makipila na din. Kahit naman probinsya itong lugar namin, medyo marami na ring mga tao. Ilan sa kanilang mga dayo at ang iba naman ay mga legitimate na mga taga dito din. Kumbaga dito sila ipinanganak at bumuo ng pamilya. Hindi din nakaligtas sa paningin kong panakaw na pagtitig ng ilan sa mga mamimili sa aming dalawa ni Robbie. Partikular na mga kababaihan na halata sa mukha nila ang paghanga sa kasama ko. Well, hindi ko sila masisisi. Talaga namang gwapong kasama ko kaya lang sorry na lang sila. Pag-aari ko na kasi talagang lalaking katabi ko eh. Pagkatapos naming bumili ng tinapay, mabilis na rin kaming bumalik ni Robbie sa bahay. Nagulat pa nga kami dalawa dahil pagkarating namin, napansin namin na may mga sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay namin. Sarah, Robbie, mga anak! Hindi ko mapigilan na pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mula sa loob ng isang mga sasakyan, lumabas si Mommy Priscilla. Kasunod niyang bumaba si Daddy Cedric. Kung ganoon, sinunod nila ang pangako niya na susunod sila sa amin ni Robbie dito
sa probinsya para personal na makausap ang mga magulang ko? Ma'am, Dad, mabuti naman at dumating na kayo. Nakangiting bigkas ni Robbie habang hawak kamay kaming sinalubong ang kanyang mga magulang. Pagkalapit namin sa kanila, kaagad na nakipagbeso sa akin si Mommy Priscilla. Nakaramdam pa nga ako ng hiya dahil niyakap niya pa talaga ako gayong hindi pa nga ako nakaligo. Kaunting batian at kamustahan at kaagad ko na rin silang niyaya sa loob ng bahay. Susunod daw sila Rika at Aldrin, kaya naman sobrang kinakabahan din talaga ako. Wala pa man, inaalala ko din talaga kung paano kami magkasya sa loob ng bahay. Wala pa rin sila nanay at tatay kaya naman pinaupo ko na muna sila sa sofa. Inofera ng maiinom pero busog pa raw sila. Wala na akong choice. At kahit na nahihiya sa mga bagong dating na bisita, pinilit ko pa rin magpakakasyual sa harapan nila. Alam ko naman na naintindihan nila Mommy Priscilla at Daddy Cedric ang sitwasyon ko. Aware din naman sila na galing ako sa mahirap na pamilya at laking pasalamat ko dahil tinanggap nila ako. Hindi naman nagtagal ang paghihintay namin. Dahil dumating na sila nanay at tatay, halatang namili sila ng mga pagkain dahil sobrang dami nilang bitbit at napansin ko pang ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa kanilang mga mata nang maabutan nilang mga bisita naghihintay sa kanila. Si Robby na mismo nagpakilala sa magkabilaang panig. Kitang-kita ko pa nga ang hiya na nakarehistro sa mukha ni tatay at nanay pero laking pasalamat ko na hinarap nila ng maayos ang aming mga bisita. Naging topic kaagad ang pagpapakasal naming dalawa ni Robby. Sa simbahan, masasabi kong napakabait nila Mommy Francine at Daddy Cedric dahil nung sinabi ni tatay na dito na lang sa probinsya gaganapin ang kasalan, kaagad na rin silang pumayag. Hindi na humaba pang usapan at kaagad din namang nagkasundo ang magkabilang panig. Walang higit na mas masaya kung hindi kaming dalawa ni Robby. Sa wakas, legal na kami sa mga magulang ko at ganun din ako sa pamilya niya. Nagkasundo din ang magkabilang panig na kaagad ng itakda ang kasal naming dalawa ni Robby sa lalong madaling panahon na siyang kaagad na inayunan nila nanay at tatay. Wala naman raw silang magagawa dahil nakita naman daw nilang masaya ako sa piling ni Robby. Pagkatapos mapag-usapan ang kasal naming dalawa ni Robby, nagkaroon ng konting salo-salo sa aming tahanan at pagkatapos noon, kaagad na din nagpaalam sila Mommy Priscilla at Daddy Cedric. Dadaan daw sila ng Hacienda Montelibano bago babiyahe pabalik ng Manila kinabukasan ng umaga. Sa susunod na buwan pa naman gaganapin ang kasal naming dalawa ni Robby at nakatakda din kaming bumalik ng Manila kaagad dahil doon naman ipapatahi ang aming mga damit. Babalik na lang ulit kami sa probinsya 1 week bago ang kasal naming dalawa para sa paghahanda. Kasabay ng pagiging abala naming dalawa ni Robby sa paghahanda sa nalalapit naming kasal ay ang mabilis na pag-usad ng mga araw ni hindi na nga halos namin namalayang kailangan na pala naming bumalik ulit ng probinsya dahil 1 linggo na lang magaganap ng malaking kasalan sa lugar kung saan ako lumaki. Kahit na ayaw kong sumakay ng chopper, wala akong choice kundi ang pumayag na hindin para mapabilis ang aming pagbiyahe. Mabuti na lang talaga at open ang mansyon Montelibano sa mga bisita mula sa Maynila kaya hindi ganong kahirap maghanap ng matutuluyan ang mga kamag-anak, pinsan at iba pang mga bisitang darating. A-attendin kasi sa kasal namin dalawa si Robby, ang kanyang lolo't lola. Of course, kasama na rin ang lahat ng mga pinsan lalong-lalo na si Lucio na pumayag din na maging best man sa kasal naming dalawa ni Robby. Maid of honor si Jenny at halos lahat ng kapamilya at kamag-anak ni Robby ay may papel din sa kasalang magaganap. Walang masigit na excited kung hindi ako lang at umaasa ko na magiging successful ang magaganap na kasalan. Ay, bongga! Ang ganda mo talaga, Sarah! Hindi na talaga ako magtataka pang nabihag mong puso ng gwapong si Robby Vito dahil perfect naman kasi ang face na yan. Buong paghangang bigkas ni Ate Roselda. Pagkatapos niya akong ayusan, siya ang kinuha kong mag-aayos sa akin sa kabila ng pamimilit ni Mommy Priscilla na magsasama daw sila ng makeup artist na galing sa Manila. Kilala ko na si Ate Roselda mula pagkabata pa at gusto ko na may mahalagang papel din siyang gagampanan sa kasal kong ito. Kasalukuyan niya akong inaayusan dito sa loob ng bahay. Samantalang nasa mansyon Montelibano si Robby. Doon siya natulog kagabi dahil gusto nila nanay at tatay na sundin namin ang pamahiin na bawal daw muna magkitang bride at groom isang gabi bago ang kasal. Well, kahit na pareho kami nagpakita ng pagtutol ni Robby, wala kaming magagawa kung hindi sundin yon. Isang gabi lang naman at pagkatapos ng isang gabing sakripisyo, palagi na kami magkasama sa hirap at ginhawa. Grabe, halos pareho kayo na naging kapalaran ni Lucia. Pareho kayo nakabingwit na lalaking sa panaginip ko lang yata matitikman.
Muling bigkas ni Ate Roselda na nagpangiti sa akin. Kung ano-anong joke nang binabato niya sa akin habang inaayusan niya ako. Hayaan mo na ate, darating din ang lalaking para sa'yo. Maghintay ka lang. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na pagtikwas ng mataray na ayos ng kanyang kilay. Sana nga, kaya lang parang may napupusuan na ako. Yun nga lang hindi ko alam kung type niya rin ako eh. Pagbiti niyang bigkas sa akin. Sino? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo, type ka rin niya. Nakangiti kong bigkas habang patuloy ko pa rin sinisipat ang sarili kong refleksyon. Sa salamin, hinihintay ko na lang napuntahan ako nila nanay dito sa kwarto sabay na kaming pupunta ng simbahan. Dito lang din sa bakuran ng bahay gaganapin ang reception at mabuti na lang talaga. At medyo malawak ang bakuran namin. Makaka-accommodate kami ng maraming bisita. Si Lucio. Lucio Del Chavez. Kinikilig niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan na mapahagikik. Ayos din ang type nitong si Ate Rosalda ha. Si Lucio talaga? Well, mukhang another pagkabigo na naman ang mangyayari sa kanya kung magkataon. Bakit ka natawa? Sabi ko naman hindi kami bagay kaya hanggang panaginip na lang talagang lahat. Muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Ilang palitan na salita at biruan pa at sa wakas dumating din si nanay at tatay at niyaya na nila akong bumiyahe na daw kami patungo sa simbahan. Ang ganda mo anak, masaya kami ng tatay mo dahil nakita ka namin kung gaano kamahal ang pamilyang asawa mo. Narinig kong bigkas ni nanay habang inaalalayan niya ako palabas ng bahay. Nagulat pa nga ako ng pagkalabas namin ng bahay na abutan ko si Lucyong nakatayo malapit sa bridal car at halatang hinihintay ang paglabas ko. Pwede ka bang makausap? Walang paligoy-ligoy niyang bigkas. Napansin ko nakatinginan sila nanay at tatay sa isa't isa bago tumitig sa akin. Please, kahit saglit lang. 5 minutes. Yes, just 5 minutes. Sarah, seryosong bigkas niya. Wala sa sariling napatango ako't sinenyasan ko sila nanay at tatay na mauna na silang sumakay sa sasakyan. Ano yun? May gusto ka bang sabihin? Kaagad kong tanong sa kanya nang kaming dalawa na lang ang magkaharap. I just want to say congratulations and best wishes sa inyong dalawa ng pinsan ko. Sayang nga lang dahil hindi ka sa akin ikinasal, Sarah. Nakangiting bigkas niya pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi naman ako nakainig. Talaga nga yatang tinamaan si Lucio sa akin. Mukhang hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapag-move on sa nararamdaman niyang kabiguan. Thank you. Hayaan mo makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo, Lucio. Magtiwala ka lang. Nag-aalangan kong bigkas. Dahan-dahan naman siyang umiling. I don't know kung kaya ko pang magkagusto sa iba, Sarah. Tama nga siguro si Lucia. Ang bagal ko kaya naunahan ako ng pinsan ko. Well, ganun talaga sigurong buhay. Hindi lahat ng nais ng isang tao ay nakukuha sa isang iglap lang. Lahat pinaghihirapan. Pilit ang iting bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Mabait itong si Lucio kung mas nauna ko siyang nakilala kay Robbie. Baka siya pang minahal ko. Kaya lang hindi pa pwede. Unang kita ko pa lang kay Robbie noon talagang naangkin niya na kasi kaagad ang puso ko. Hindi na kaya maka-appreciate ng ibang gwapong nilalang na kagaya ni Lucio. Huwag kang mag-alala, tanggap ko ng lahat na hindi tayo para sa isa't isa. Mahalin mong pinsan ko, Sarah, at thank you dahil ikaw lang din ang nag-iisang babaeng nagpatino sa kanya. Muling bigkas niya bago siya naglakad paalis. Laglag ang kanyang balikat na naglakad siya patungo sa kanyang nakaparadang big bike at pinandar paalis. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Hindi naman ako manhid para hindi makaramdam ng awa para kay Lucio. Hayes pag-ibig nga naman, may nagwawagi, may nabibigo. Ganito talaga sigurong buhay. Isa ako sa sinuwerte dahil mahal ako ng lalaking mahal ko.